Mga kababayan, hindi tayo pinag-antay ng matagal ni Miss Maharlika, may part 2 kaagad, mukhang magkakaroon ng part 3, ang daing niyang pasabog laban kay Alpotera. And ayun nga po sinasabi ko, hindi ko ini-expect na ang taong ito na na-meet ko rin naman in person, okay? Noon nga pong Quadcom hearing ni PRRD na inabot kami ng hating gabi, nandun siya. Hindi ko inaasahan na pwede palang ito ay ahas. Kasi mabait siya, eh. Sabi nga ni Miss Maharlika sa latest vlog niya, pakinggan natin mamaya ano, "Wag na tayong magpaloko, mag-ingat na tayo, naloko na tayo nung 2022, nabudol tayo sa pagbabait-baitan ni Ngiwi. Nabudol tayong lahat, hindi lang si VP Sara nung nagkaroon ng unit team. Nabudol tayo ng pamilya nila. Kaya wag tayong papayag. Pinagplanuhan nila itong lahat. Okay, ilang dekadang nawala sila sa Pilipinas, napahiya ang kanilang angkan, namantsahan ng kanilang pangalan, yung kanilang pagbabalik, well-planned, strategically planned mga kababayan, ng gamit ng mga tao, lalo-lalo na ang mga Duterte. Dahil lahat ng dumikit sa mga Duterte, 'di ba, nagtagumpay sa politics. Ay kahit na may dayaan itong may elections na nakaraan, eh, 'di ba? Lumusot pa rin basta't dikit sa Duterte. Pag kinalaban ang Duterte, talo. Unfortunately, yung pari na yung pastor na mahaba ang dila ay mukhang nahilot ng bongga at siya ang uupo, hindi yung kalaban na nanalo. Kaya good luck sa mga vloggers, no? May Tricom 2.0 raw, sabi ng puting alibangbang. Now, maraming isinawalat si Miss Maharlika dito sa mukhang ginagamit ng angkan ng mga magna na ahas na nagkukubli sa magandang mukha at matambok na noo na tinatawag ni Miss Maharlika na Alpotera. Okay? Oh, and maraming nagtatanggol dito mga kababayan ha. Parang nabulilyaso eh, nabuking eh. Ito pala yung sabi ni Miss Maharlika, bakit kayo marami pa raw. Meron pa raw siyang mga ibubulgar. Magagalit daw tayo kapag ni-reveal pa niya yung ibang, kaya winawarningan niya si Alpotera eh. Tumigil ka na. At huwag ka ng tutungtong ng dahig. And maybe kapag si PRRD ay mailipat sa isang bansa na miyembro ng Rome Statute na bumuo ng ICC, kasi baka pagbigyan, di ba? Sooner, and hopefully sooner na nga, na si PRRD ay i-release muna, di ba? Temporarily, habang wala pa namang hearing, titira si PRRD sa probably neighboring country lang din ng the Netherlands, mga kababayan. Kasi kailangan yung lilipatan ni PRRD na parang for his temporary release or interim release, dapat malapit lang sa the Netherlands para kapag kakailangan na ng hearing ulit, or kung magkakaroon ng preliminary hearing, madali kay PRRD ang bumiyahe pabalik ng the Netherlands. So kung halimbawa si PRRD ay payagang tumira in Belgium pansamantala, in Paris, or kung saan mga Schengen countries, ikaw, Alpotera, ay wag na huwag pupunta sa lugar na yon. Okay? At asikasuhin mo na lang daw ang pamilya mo, may anak ka naman daw, 2 or 3, may asawa ka palang tao, immoral ang ginagawa mo na pakikiapid kay PRRD. Si PRRD magiliw sa lahat. At yung iba, nami-misinterpret nila yan. Sabi ni Miss Marlica, inalagaan daw ni girl si PRRD. And kaya siguro tinatarget ni Alpotera, yan ha, tinatarget ni Alpotera. Di umano, si Ma'am Hanilet Avancenia. At magtataka kayo, itong mga Duterte supporters na pinaghihinalaan nating double agents, nabubuking ng mga kulay eh. Sambang-samba kay Alpotera, pinoprotektahan ng husto itong babaeng bigas. Babaeng bigas. Hugis bigas ang ano eh. Singbango ng isang uri ng bigas din daw siguro yan, no? Di ba? Pati pangalan niya. Si babaeng bigas. Si Viva Hot Babe. Mas known as Alpotera. Alpot means malandi, no? Maharot, bigaon. Oh. Yeah. So, siya pala yung tinutukoy ni Ma'am Hanilet na gustong-gustong pumasok sa detention facility ni PRRD kung saan siya nakakulong
at pinangangalandakan na siya yung nurse. Nurse ako niyan, pwede akong pumasok diyan. Gusto kasi daw talaga magbida-bida ni Alpotera. Ay ang inaalaw lang naman mga kababayan na bumisita kay PRRD ay ang relatives lang or kadugo. Or maybe relative by affinity, relative by marriage. Yun lang. Si girl, hindi siya kamag-anak. Pero kailangang patunayan ni girl, siguro, 'di ba? Ego niya 'yun eh. Gusto niyang patunayan sa lahat na siya yung bagong babae, PRRD. At kapag nakabisita siya sa loob, ay talagang mahal siya ni PRRD. 'Di ba? At siya ay ano, legit. Oh, sanggang dikit or bahagi ng buhay ni PRRD. Closest, 'di ba? Closest, not family member, pero parang ganon, 'di ba? May ano, kumbaga may papel siya. Kaya siya nakakapasok. Ipangangalandakan niya yan sa lahat eh. And mga kababayan, tumatakbo lang sa isip ko to ha. Since mukhang sabi ni Miss Marlica, yang si Alpotera ay pina-finance ng pamilya ni Namangga. Lalong, ang tinukoy ni Miss Marlica sa latter part ng video eh, ng vlog niya kagabi eh, si Liza Tanas daw ang nagpa-finance dyan. Hindi naman ikaw mangga, piyok-piyok ka agad eh. Pero malay mo, guilty ka rin, nagbigay ka nga ng lechon, di ba? So, kung si girl ay finance ng babaeng ahas, hindi kaya pag pumasok siya sa kulungan ni PRRD, since pinagkakatiwalaan ni Tatay Digong yan, hindi kaya meron niyang ipainom kay PRRD para tuluyang matigok? Kahit ano lang, muscle relaxer lang mga kababayan. Kasi, di ba may ganun, yung pampakalma, maybe katulad ng Valium. May ganung gamot, di ba? Lalo kapag ka, ano, ka, stress ka, ganun. Whatever, may pinapainom na ganun, parang muscle relaxant na. Para kumalma ka, makatulog, ganun. Baka painumin yan si PRRD, ay muscle ang puso. Ginawa yata yan kay Dr. Rowena Burden, di ba? Kaya natigok yon. Yung kalaban ni Wakwak sa Cebu. Yung kaibigan ng bagong gobernadora ng Cebu. Shout out, Miss Pambari 4. Namatay yun, di ba? Si Dr. Rowena Burden. Baka ginanon eh. Oh, eme-eme na inatake ka lang sa puso kasi nga humina ang puso mo, nag-relax ang puso ay muscle. O humina ang puso ay may edad na si PRRD, natuluyan. Malay mo, humantong hanggang sa ganyan. Oh. Sana hindi. Girl, wag kang demonyo. 'Di ba? Kung totoong mahal mo si PRRD, baka ginagamit mo lang si Tatay Digong. Kasi once dumikit ka nga sa mga Duterte mga kababayan, ako na nagsasabi sa inyo ha, shout out sa mga kababayan natin in Japan. When I met someone in Japan, tapos fan pala sila ni Pangulong Duterte, yung mag-asawang Hapon nung pumunta ako ng, where was that? Ginza? Ginza. Shout out. Kilala mo ito ate, ano? Kaibigan mo ito. When I went to Ginza mga kababayan, kilala nila si PRRD nung mag-asawang Hapon. Nung nalaman nila na supporter ako ni PRRD, kung todo po sila sa akin. And then, nilibre pa nila ako ng dinner sa isang bonggang restaurant na authentic Japanese ang pagkain, 'di ba? Ano sila, so super entertain sila. Okay, hindi ko nga alam kung mali-mali na yung table manners ko, pero very considerate sila mga kababayan kasi nga turista ako doon. Baka nagkakamali-mali na ako sa pagdampot-dampot ng pagkain, nakaka-offend na, pero nauunawaan nila hindi ako Hapon, 'di ba? Pero very much welcomed ako sa Japan nung pumunta ako. Nung nalaman nila na supporter ako ni PRRD. Eh nilabas ko pa yung picture namin ni PRRD nun sa Quadcom hearing na inabot kami ng hating gabi. Oh, hay, tuwang-tuwa sa akin yung mga Hapon. Lalo na yung Haponesa. Super yapo sa akin. Hindi naman gano'n ng mga Hapon na nagbabawlaang ng bonggang-bongga. Super yapos mga atin. Nag-inuman pa kami. Mamahaling saki pa yata yung mga tinungga namin doon ng bonggang-bongga. At kahit anong i-request ko, kung gusto ko ng kanin, kasi minsan walang kanin, puro isda, puro sushi. Hay, pahain agad yung Haponesa, mga kababayan.
Ang bongga talaga ng pag-estima niya. Kaya lahat ng didikit sa mga Duterte, 'di ba, ay makikinabang sa mga perks. Kaya itong si girl siguro, kailangan niyang i-prove sa lahat na siya ngayon ang bagong jowa ni PRRD. Kaso mo ay nahalata ni na Miss Marlica na iba yung galaw niya, naninira, yung sinama pa nga daw yung isang girlfriend, yun yung counselor na lumabas sa balita. Isinama doon para mag-gang up sila laban kay Ma'am Hanilet. Tapos sinisiraan naman ni Alpotera yung another girlfriend ni PRRD, nililibak-libak raw ni Alpotera. Iba nga raw ang ugali. At si Miss Maharlika lang ang nakakalata dahil nakasama nga niya. Alright? Let's listen to Miss Maharlika mga kababayan. Tingnan natin kung ano pa yung mga, at saka ano nga, banggitin natin yung, nga pala in denial daw yung isang ano, di ba? Yung isang double agent na tumawag. Di ba dalawa yung binigyan ni Miss Maharlika ng initials? Letter T and letter K. Sabi ni Miss Maharlika, yung letter T, abogado. Todo deny daw yun, hindi raw siya tumawag kay Miss Maharlika. Sino baga yung babae na letter T ang pangalan at pumunta ng US at inistima naman ni yun sabi ni Miss Marlica eh. Oh, sino yun? Mga kababayan, comment nyo sa comment section ha. Ngayon, in denial daw. Pero sabi ni Miss Marlica, dalawang double agents ang tumawag sa kanya dahil mukhang in panic mode na sila. Ang sabi raw ay siraan si Ma'am Hanilet and huwag pangalanan si Alpotera. And mag-usap daw sila personally, ayaw nga raw ni Alpotera makipag-usap kay Miss Marlica. Ngayon ayaw. Oh, bakit nila pinagtatanggol ng husto? Bakit nila dinidepensahan yan? Bakit hindi nila depensahan si PRRD at ang pamilya ni PRRD? Ma'am Hanilet is family of PRRD. Ma'am Hanilet Avancenia is the mother of Kitty. Bakit ang mga double agents doon nagsaside kay Alpot, kay Viva Hot Babe, kay Bulaklak na bigas, or mabangong bigas na bulaklak din? Yun ang kanilang pinagtatanggol. At gusto nilang siraan si Ma'am Hanilet. Gusto nila nung tumawag, right? Yun yung sabi ni Miss Maharlika, yung tumawag na TNK. Gusto nilang mag-vlog si Miss Maharlika at patikusin si Ma'am Hanilet. Gawing topic si Ma'am Hanilet. Kasi yun nga, no, sabi ni Alpotera, siya raw yung tinutukoy na nurse na gustong-gustong pumasok sa ICC. Siya raw yun. At kung ano-ano pang paninira ang sinasabi against Ma'am Hanilet. You know what, mga kababayan? Banggitin ko na lang sa next live ko. Kaya dapat nakasubscribe kayo sa Princess Maui 2, ha? Hindi ko to na-elaborate, bigla ko naalala eh. Meron akong ichichika sa inyo patungkol sa dalawang yon na tumawag kay Miss. Tatlo raw, di ba? Tatlo? Sige. Meron akong ichichika sa inyo sa next live natin sa Princess Maui 2. Hindi sa Princess Maui 1. Patungkol sa tumawag kay Miss Maharlika. Nakatulad ng pagtawag niyan kay Miss Maharlika ang kanyang ginagawa ever since. Actually, okay. Nabanggit ko na to sa mga nakaraang vlog pero hindi ko lang na-elaborate. Dali ha. Okay. Meron siyang ginawa din na ganyan din. So ever simula like 2022 ginagawa niya na yan. Ichichika ko na lang sa inyo sa next live natin. Hindi pa rin nagbabago yung isa sa tatlong tumawag kay Miss Maharlika. Ganyan pa rin ang estilo. Naninira. And ang mga victims niya, family members ni Pangulong Duterte. Tapos ang nerve ng mga lintik na yan, ang audacity, di ba? Nagpipretend na maka Duterte. Lalabas din ang kulay nyo. Lalabas din. Again mga kababayan, sabi nga ni Miss Maharlika, si Alpotera ay homewrecker.
Dahil ikaw ay sumasalisi at gustong-gusto mong maging kirida, kung kirida ka man ni PRRD, gusto mong sirain ang samahan nila para ikaw na ang next wife ni PRRD, yun. Bakit kinakampihan niya ng double agents? Okay? Ang sumisira sa pamilya, right? Posibleng maghiwalay si PRRD at si Ma'am Hanilet. Maaapektuhan si Kitty, 'di ba? Magiging bunga ng broken family si Kitty Duterte sakali maghiwalay si PRRD at si Ma'am Hanilet dahil sa kagagawan ng Alpot. Pero ang mga double agents doon sumusuporta kay Alpot. Bakit? Sabi nga ni Miss Maharlika, si Alpot ang kinokontak ng mga double agents para makadikit kay PRRD. Kung gustong magpa-appointment, kung may mga event, at kung gustong pumunta ng Davao, si Alpot daw ang kinokontak. Kasi wala silang direct line kay PRRD. Pero syempre, itong mga double agents, para nga makadikit sa mga Duterte at makinabang, 'di ba? Kung ako nga nung pumunta ng Japan ay kinawilihan ng mga Hapon nung nalaman na ako ay supporter lang eh. Plus nakita na may picture ako with PRRD, lalo na akong niyapos-yapos. Yun pa kaya yung malimit pumunta kay PRRD, may mga videos, may mga vlog, uma-attend sa mga events ng mga Duterte. Ang hindi mag-benefit sa popularity ng ating Tatay Digong. Let's listen muna kay Miss Maharlika. Bakit si Alpotera nasasaktan kapag kami ay may bangag-bangag at bakit yung kanyang Joma season aligned na mga iro? Bakit nga kasi? Joma season aligned. Marami doon. Makakaliwa. At ang bangag aligned iro ay nagsama-sama sila. If you love the Dutertes, hindi mo sisirain ang isa sa pamilya nila. Totoo, right? Hindi mo sisirain si Hanilet na nanay ni Kitty. Dahil pag sinira mo ang nanay ni Kitty, masasaktan ang tatay niya. Sino ang tatay niya? Yeah. Si Pangulong Duterte. Yeah. Yan ang katotohanan. Kalpot If you claim sa dahig na ikaw ay Reyna Tycoon Kakatol sa ng kanyang isang ngiti. Bas Chubachucho Company, Yun, Bas. why in the hell na nakikisiksik ka sa isang apartment na maliit lamang? Although ako, hindi ko yan inaano, na hindi sa paglo-lockdown yan. Dahil ako, second time around, tumira ako. Okay, itodo ko na. Ipinapakalat mo ngayon. Ito, unahan na kita. Ipinapakalat mo ngayon na ikaw ang nagbabayad ng apartment. Pati kay Harry, kawawa naman si Harry. Fake news ka na naman. Tapos kinakampihan ng mga double para lang sabihin, si Maharlika tumira doon, si Alpot ang nagbabayad. Girl, hindi ka mananalo sa katotohanan. Yan po ang totoo behind the scene. Tapos sasabihin ng mga double agents, naninira lang si Miss Maharlika. Nandun si Miss Maharlika, nakasalamuhan niya si Alpot. Siya pa nga yung nag-video no, nagbubuhat ng maleta si Miss Maharlika paakyat ng hagdanan. Wala namang mga pruweba, wala kayo doon sa dahig. Hindi kayo makapunta, hindi nyo kayang kumuha ng Schengen visa. Pang Pilipinas lang kayo. Let's continue listening to Miss Maharlika, mga kababayan. Dumating, ang pinaka-bottom line kasi actually hindi dapat ito ang kwentong ito eh. Ang titignan natin, sino ang taong nag-uutos kay Alpotera para guluhin ang mga Duterte. Sino ang nagbibigay sa kanya ng pondo para isabod sa iyang mga iro. Okay? Kasi kung marami siyang pera in the first place, if you claim that you're a millionaire or something, hindi ka magsisiksik sa apartment ni Harry Roque. Ako sumiksik ako, second time around. I will tell you the story about it. Okay? Kung mayaman ka, na ikaw ay multi-million pesos at least na business, you have to get your own hotel. Hindi ka sisiksik doon. And after that, nung natapos na, by the way, buti naalala ko, nung natapos na po, umalis sa Sismuk Sari doon sa hotel na yun, nakitira siya doon sa 2 Pilipina. Mayaman ba yun? Na ang pangalan, okay, ang pangalanan ko na, hindi, letter na lang. Okay? Na si M at saka si, it's irrelevant actually. So, sa isang Pilipina lang pala. Nakitira siya sa isang Pilipina, libre siya doon. Kaya tumigil ka. Gusto may nag-sponsor na sa'yo, gusto mo pang makatipid. Kung ikaw ay totoong mayaman, yun ang pinapakalat niya eh.
Yun po ang pinapakalat ni Alpoter na siya ay may transportation business at multi-million, kaya Yes, company. tinitingala siya. Right? Putangay na ka? Kanina sa kanya ba yan? Dapat itong vlog na ito, series ito eh. Series talaga to. Nakitira ka sa apartment ni Harry. Well, ako nakitira din ako. I will tell my story. Kasi ako mga palangga, tahinan nyo, ako pa kakalabanin ninyo. Hindi ako sanay mag-vlog ng may script. Okay? Ang vlog natin dito, pawang katotohanan lamang at nakitira siya doon. Tapos later on, hindi ko na alam, wala na ako doon at kumuha na nga sila ng apartment ni Spokes Harry. Right. So pumunta ako doon, nung bumalik ako, it's like what? Nung bagong birthday si Inday, March 28. Pero gusto kong malaman ninyo na itong babaeng ito ay sinisira ang buhay, sinisira si Mama Nilet at siya ang sumisira sa mga Duterte. Hindi po siya authorized na magbidabidahan, na magkumpas doon sa dahig. Yan po ang katotohanan, mga kababayan. And also, nakakapanira na nga, siya pa yung kinakampihan. And then, yung goal ni girl ay sirain si Ma'am Hanilet Avancenia. Aba, ang goal din ng mga double agents ay targetin na rin si Ma'am Hanilet. Birds of the same feathers indeed. Right? Kaya hindi po, kaya, di ba? Kung hindi nga nagsalita si Miss Marlica, baka walang naniniwala sa amin na may mga double agents eh. Anong sabi nung Jollibee bida-bida? Hindi totoo yung mga double agent narrative, whatever. Ganun sinabi, oh. Nakakasira, nakaka-divide lang yan. Ating may mga traidor talaga. Hindi lang nahahalata. Kasi magaling magkunwari. O galing NPA ang ganyan, di ba? Nang i-infiltrate, nang i-indoctrinate. Oh. So, ang kasabwat ni girl, mga makakaliwa, and pamilya nung mga adik. Sa last part ng vlog na ni Miss Marlica, sinabi niyang, parang patanong yata yung sinabi. At kung hindi mapatanong, basta sinabi niya, delikado yan. Baka pina-finance ni babaeng ahas yan. Sa nakaraang vlog ni Miss Marlica, sabi niya, hindi raw maka-let go si girl. 'Di ba? Na tapos na ang term ni PRRD, parang ayaw niyang pakawalan ang kanyang tirahan dyan sa Malacanang compound at gumagawa siya ng paraan para maging part pa rin ng Ngiwi administration. And kung gusto niya na may pakinabang pa rin siya at may mapapala pa rin siya, baka yung pagiging ahas ang ginagawa niya. Aabangan natin ang part 3. Tingin ko may part 3 pa rin. Sana isiwalat ni Miss Marlica kung ano pa yung karimari-marim, kasumpa-sumpa, 'di ba? Na ginawa ni girl. Baka may baka isa siya sa dahilan kaya nakulong si PRRD, hindi natin alam. So sana i-reveal ni Miss Marlica. Kasi sa ngayon, todo pagtatanggol ang mga double agents sa kanya at pinalalabas ng lahat na si Miss Marlica ay finance ni Tamba para mag-divide and conquer. Sino ang paniniwalaan nyo? Si Mother Dragon, si Mother Dragon at si Ma'am Hanilet Avancenia, o si Alpotera at ang mga double agent? Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.